Ang pasimuno po sa anomalya sa flood control ay sila House Speaker Romualdez, Zaldico, at ang pinakautak po ay si Bangag. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Pwede na! Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Gago! Nasira pa yung flood control natin. Yung pinangga ng barko. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. This is what the effects of climate change are. Sana matuto naman ng tao na kung pag kayong nagtatapon ng basura, dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga pump natin. Parang kasalanan ko. Buti rin nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. Ang ina mo ka dahil gago ka po. Much as they can. Now that we have found that we hear that it's a better... Ang ina mo ka! Sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. One eternity later. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Many months later. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito. Lumabas ng katotohanan. Tama palang hinala ko na ikaw, Bongbong Marcos, ang pinakamalaking buhaya dito sa korupsyon sa flood control projects. Kinumpirma ngayon ni Chavit Singson. Kontraktor nyo pala mga Diskaya mismo sa Ilocos Norte, sa baluarte nyo. Kaya pala nagpanik kayo na pinangalanan ng mga Diskaya si Martin Romualdez doon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senator Marcoleta. Kaya pinalitan nyo si Chis Escudero at si Senator Marcoleta ni Tito Soto. Ngayon gusto nyo gamitin si Tito Soto para pagtakpan kayo. Kasi muntika na kayong mapangalanan ng mga Diskaya. Tapos, ginamit nyo pa si Vico Soto sa House hearing para ma-discredit ang mga Diskaya. Ibang klase talaga kayo. Ngayon, gagamitin nyo na naman si Boying Rimulya sa Department of Justice para hindi kayo mapangalanan sa affidavit ng mga Diskaya. Para ma-absuelto kayo. Ibang klase talaga kayo. Kakambal nga ng mga magnanakaw ang sinungaling o ang sinungaling ng mga magnanakaw. Mga mabubudol na kayo, mga magnanakaw pa kayo. Talagang pamilya kayo ng mga magnanakaw. Umalis na kayo dyan sa pwesto. Marcos, resign. Resign now. Mr. President, sir, you ask. Paano tayo napunta sa ganito? Ba't nagkaganito yung gobyerno natin? Let's be real. You open the door. At ngayon, galit na ang mga Pilipino shouting to stop this corruption. Hindi po namin kailangan ng press con, site visit at ng drama. We demand action. Dahil sa totoo lang, ang bagal-bagal niyo pong gumalaw. We want to see head rollings, real accountability at hindi excuses. Kung mismong leader natin ay nagtatanong kung paano tayo napunta sa ganitong sitwasyon. So, who is in charge? Sino nga ba dapat ang nagbabantay? Sino ang nag-a-appoint sa mga taong ito? At sino nga ba ang pumipirma ng budget ng ating bansa? Isipin mo, 3 taong hinahayaang binabalasubas ang budget ng ating bansa. Real talk lang, sir. Corruption doesn't walk uninvited. Someone opens the door, and when you allowed it, when you tolerated it, or turned a blind eye, you give them the key. So when you ask, bakit nagkaganito ang gobyerno? The answer is very simple. Because those in power, and including you, opened that door. Kaya hamon namin, Mr. President, kung hindi mo ito masasara ngayon, history will remember you not as a man who solved it, but the man who allowed it. This is once again your Kuya Jayan. For more Real Talk videos, please follow for more.